welcome back again to my YouTube channel. Nandito tayo ngayon sa Scarborough Town. Ayan. Kakadating ko lang galing sa trabaho. Si Marvin kasi nagmamaktol na. Nahirapan daw siya pag naghuhugas siya kasi tagahugas. Pag naghuhugas siya, hindi nagkakasya dun sa ano namin. Yung patayuan namin, yung parang ano lang siya. Ay, ano ba yun? Parang tela. Ganyan. Sabi niya, bumili na daw ako nung ano talaga, yung may pwedeng nakatayo yung mga pinggan kasi mga nakahiga lang. Hindi daw nagkakasya. Kailangan pa niyang patuyin iba. Ay, nakasil. Seal ba yan? Ako, hindi naman ako masyadong maano sa pabango. Hindi nga ako nagpapabango eh. Si Marvin din nagpapabango. Tapos nagpabango siya nung last time. Ano yung pabango niya na binili ko sa Guess. Ito. Bibili ako ng damit ng bag dito para sa kapatid ko. Tatanong ako magkano presyo. Kakalabas ko lang guys. Mahal pala ng bag. 150. Oh my God. Punta tayo ng ano. Pag comparing ko daw yung mga presyo, ganun kami ni Marvin pag nag-grocery. Kahit grocery or kahit anong pag nag-shopping. Shopping ek-ek lang. Shopping madalian. Konting shopping. Pinag-compare namin. Tingin ako sa IKEA, tingin ako sa Walmart at sa Dollarama kung saan kami makakamura noong patuyuan ng mga pinggan. Kaya, ayan. Pero nagugutom ako. Dahil nagugutom ako, kakain tayo. Char. Kain na naman. Gutom na talaga ako. Gusto ko nung hotdog sa IKEA, yung $1 lang. Bili ako. Dalawa lang. 2 weeks ago pa yung huling kain ko dyan eh. Para naman may lakas ako, nangihina ako. Ano ba yan? Mamaya, pupunta kami ni Marvin sa downtown kasi kukunin namin yung last na bibili na namin para sa basement. Lagay ng mga damit. Ayan ang IKEA. So, pagkatapos kong kumain lang ng hotdog, papasok na ako sa loob para i-check yung patuyuan. Yeah. Dito na tayo guys. Dito na lang ako. Daming tao ngayon. Uy! Kala ko croissant. So, ito na guys. Order na tayo. Hintayin na lang natin tawagin yung number ko. Ayan na guys. Hanap lang tayo ng uupuan natin. So, tayo po. Dito na lang. Ayan. Tari, isa lang yung upuan. Dito na tayo. Daming tao ngayon dito. Gantong oras wala madami. Puno. Tapos mong kainin to guys. Alis na agad ako. Pasok na tayo sa loob. Mag-check tayo ng presyo. May tubig naman tayo dito guys. Ayan. Ayan, hindi na ako bibili ng tubig. Mahal ng tubig dito. Let's go na. Tatapon ko lang to guys. Ito, malaki masyado. Ano siya? 5.49. So, hanap pa tayo. Wala na eh. Doon na tayo sa kabila. Sa Walmart. Saan ba tayo? Saan ba ako dadaan? Dini. Ay, dito. Ito. Nabasa na dito. Dito tayo daan. May mga sale. Bibili din ako nung doon na ako bibili sa Dollarama. Bilis ng oras guys. 3:30 na. 30 minutes na pala ako nandito. So, dito ang Walmart. Kaya dito na ako. Ayan ang Walmart guys. Doon tayo magtititingin. Diyos ka day. Baka mamaya pag naghugas na naman siya. Hindi nga kasya. Bili ka natin kung may time. Okay. Uy. Clearance sale. End of season. Daming sale oh. Ako saka na ako sa mga damit-damit. Di pa naman kailangan. May nasusunod pa naman kami. Guys, ang daming sale. Naka-rollback pala ngayon. O, diba? Sabihin ko pala kay Marvin. Ay, hindi naka-sale. Anong pwede kong bilhin? Panglinis. Gusto ko nun eh. Kaso, di mag-bing na lang ako. May sale din ba? Wala mo masyadong sale. Dito ako guys sa mga soft drinks. Nasaan Canada Dry? Natin Canada Dry. Ay. Yung 1.5 na na Canada Dry. Ano siya? $4 dalawa. Sabihin ko kay Marvin para bumili kami. Diba? Stock. Para may stock kami sa bahay. Hindi naman laging iinumin eh. Tama-tama bukas mag-grocery kami. Ano to? Ito gusto kong bumili ng ganito.
$12 naman. Mahal, no? Mayroong cashew, no? Ito rin. Sarap. Sa susunod, makakabili na rin ako niyan. Huwag mo na ngayon. Almonds. Gusto ko rin ng almonds. Makita ko dito sa taas, guys. Ito kaya, pwede na to. Ang liit lang. Magkano to? Magkano ang presyo? Wala. Pwede ito, maliit lang. Cute. Kaso walang presyo. Walang presyo. Saan kaya ito? Ay, $13.97. Mahal. Plastic lang tayo. Ang ganda rin sana to eh. Kaso mahal. Ito. 13 din eh. Ganere. Yung mismong nalalagay ito sa lababo. Oh. Kasi may ganito siya kaya mahal. Ayos ah. Galing. So, hindi kaya ng budget. Hindi kaya ng budget. Tingin pa tayo din eh. Wala na guys. Punta na tayo ng Dalarama. Guys, sa Dalarama naman tayo pupunta. Sana imura doon. Nasaan nga ba yung Dalarama? Dito nga pala. Dito na tayo guys. Saan nga bang part yun? Dito ata. Tingnan natin dito. At kapag dito ay goods naman yung presyo, ibibilihin ko na agad. Ay nako. Guys, ito $4 siya. Tapos pwede na tayo din lagay ng ating kutsara tinidor. Ito kasi $4 din. Kaso wala siyang lagay ng mga kutsara tinidor. So dito na tayo sa plastic. Okay na to. Yan. Kukunin na natin yan. Kasi meron naman kami yung parang okay na. Ayan, diba? $4 lang kasi dun sa kabila, $13, hindi kaya ng budget. Tapos bibili din ako nitong hand soap kasi wala kaming hand soap sa bahay. Meron pala, kaso kakaunti, super unti na talaga. Ang bango niya, nung lavender guys. Bibili na kaya ako kasi may konti pa naman dun. Kapag ubos na siguro, saka na ako bumili. $2.75 lang naman siya guys. Tingin tayo dito ng panglinis kung mas mura dito. Hala, meron ng ganito. Bibili kami ng ganito. Yeah. Sharpay, gusto mo ba to? Sharpay Princess. Alam ko nanonood kayo, yung bunsong kapatid ko. Gusto daw niya kasi yung t-shirt. Kaso manipis to bunso. Manipis. Guys, bibili ako ng placemat. Kasi gusto ni Marvin may placemat sa aming lamesa. Pagkakain kami. Ano kaya? Ano mas maganda? Ito or itong bilog? Itong bilog ah. Parang mas bet ko yung bilog. Yan yung bilog guys. So. Pero kung alam mas mura, syempre dun tayo. Tingnan ko muna yung presyo. $175. Tapos ito ay $125. Mas mura to guys. Mas maganda kasi yung bilog, no? Nagkukitan ako sa bilog. Pero kasi mas mahal siya. Pero mas maganda siyang tingnan, no? Ano kaya? Ito na lang. Para tigay sa amin Marvin. Ito naman kasi, baka naman buong-buo na yung makuha. Ay, iba to. Parang plastic. Oo, ba't ganun? Ganun yung texture niya. Ito na guys, kukunin ko na to. Sure na. Ito na lang. Mas siya, mas betty ko siyang tingnan. Or ganito, maliit lang yung lamesa namin. Yung lamesa namin, coffee table kasi yun eh. Doon kami kumakain. Ito na lang. Sige, okay na to. Kukuha ko si Marvin itong paborito niyang wafer na to. Ayan, kinuha ko si Marvin ng tatlo guys. Sana tayo. Wala naman ata akong bibilhin. So, punta na tayo dun sa bayaran. Babayad na tayo. Babayad na tayo. $125. $175. Hindi kita yung barcode. Skip. Then last. Oh guys, di ba handa tayo? May dala akong bag para hindi ako bibili na ng bag. Diyos ko, nakakaano yung bag. Bag lamang eh. Mababayad pa tayo. Sayang din yun ha. Pambili din yun ng pagkain. Pandagdag sa pagkain. So, uwi na tayo guys. Taas ang sikat ng araw guys. Naku, yung mga bus naman ang iinit. May heater pa rin. Ang init na nga ngayon eh. Hindi naman mainit ngayon. Sakto lang yung lamig guys. Ayun na, sakto yung bus ko. Sakay tayo dyan pa Kennedy.
Grabe ang tiyakas ng sikat ang araw. Ang init sa bus, sa loob ng bus. Dapat tinatanggal na nila yung heater. Ang init. Grabe, pinagpapawisan ako. Nandito na tayo guys sa Warden Station. Tapos yung bus ko 13 minutes pa ata. Hintayin ko ba? Taas kasi yung sikat ng araw eh. Pero masarap maglakad ngayon. Ayan, tayo. Baba na tayo. Lakad na lang tayo guys. Kasi malamig naman. Mataas lang kasi sikat ng araw. Sakit sa mukha. Okay lang yan. Fighting! Araw lang yan. O diba? Taas ang sikat ng araw. Sakit sa mukha. Guys, nalimutan kong bumili ng frozen na mga prutas. Mag-i-smoothie sana kami ni Marvin mamaya. Ay di, magprito na lang ako ng isda. Isda na lang kainin namin. Tapos konti lang yung rice na kainin. Konti lang. Sana naman konti lang. Ang ganda ng panahon. Sana ganito rin bukas magdadala ako ng Magdadala ako ng salamin ko tapos ng sombrero. Tingnan mo. Mukhang summer pero mga naka-jacket. Pero yung mga jacket na lang to eh. Hindi na makakapal. Ako din eh, na lang, makapal pa naman tong akin. Yung mga ibang nakakasalbong ko na lang, hoodie na lang. Diba, ganda. Naku, sa summer, napakainit dito. Kasi, syempre dito ngayon eh, hindi ngayon masyadong malamig, diba yung winter. Baka mamaya super init naman. Tagtag-taba natin, guys. Tagtag yung bilbil ko. Buti naman. Ayun, lapit na rin naman tayo sa bahay. Bali nga may nag-comment kasi na hindi daw worth it yung binabayad namin 1/4 dun sa basement namin. Kumbaga para sa amin, worth it na rin kasi nag-search naman po kami, naghanap din kami ng mga ibang basement at talagang ang mamahal. Ang mamahal po ng mga basement, kapag gusto mo yung basement talaga na as in malaki, yung may mga 2 rooms, ganun. Tapos may pwesto pa ng dining mo. Kasi sa amin kasi wala. Kitchen lang talaga. Tapos sala. Kitchen na lutuan lang. Kaya kumakain kami dun sa coffee table. Naglalatag lang kami ng panlatag sa sahig. Para maupuan namin ni Marvin pagkakain kami. Wala namang problema sa amin kasi sanay naman kami sa mga ganyan ni Marvin. Kasi sa Pilipinas naman, umupa kami ng room. As in room lang guys, wala siyang kitchen. Hindi kami nagluluto doon kasi wala talaga. Parang 25 square meter lang siya na pinataas hanggang 4th floor. Puro kwarto tapos ilang kami umuupa doon. Basta sa isang room, 4 na tao. 4 na tao. Tapos yung washroom namin isa lang. Tapos luma pa yun ha. Yun ganyan. Tapos quarter area yun. As in eskinita guys. Pero mababait yung mga tao doon. Mababait naman. Never ako nabastos mula nagtira kami doon. Tapos ayun. Kaya nung nagtira kami dito sa Canada, kakawa kami ng rent, room for rent. Gandang-ganda talaga kami kasi syempre yung compare doon sa inupahan namin sa Pinas. Tapos ayun, saka hindi namin kaya yung budget ng 2,000 plus para sa basement, yung malaking basement. Kasi kung kami ay may anak ni Marvin, iyon, possible na siguradong kukuha kami noon na mas malaki para naman sa anak namin. Pero dahil nga dalawa lang po kami, hindi pa kami nagpilit pati na kumuha ng mas malaki dahil nga nagbabudget pa rin kami, 'di ba po? Kasi hindi pa naman kami permanent resident dito, kaya inaano namin na may naiibukod talaga kaming pera para at least 'di ba, pag hindi kami naging PR, may panimala kami sa Pilipinas, hindi kami manghihinayang na umupo tayo ng 2,000 plus mahigit na basement tapos wala din pala mangyayari, ganyan. Sayang ba? Tapos yun nga, siguro po sa iba, hindi worth it yung sa mga PR, saka citizen na dito, matatagal na tumira sa basement na maliit lang. Tapos 1/4 yung halaga. Ang init.
1.4 yung halaga. Para sa aming goods na po para sa aming dalawa. Kasi dalawa lang naman po kami. Wala namang problema sa amin kung wala kaming dining. At least meron kaming komportable kaming gumalaw. Kasi solo namin yung yung basement eh. Siguro po hindi nyo rin na-experience pa yung mag-rent kayo ng room tapos madami kayong cashier sa kitchen, cashier sa washroom, yung tipong ihi ka na hindi ka makaihi kasi may gumagamit, may naliligo pa. Ang hirap po kaya. Minsan ako na kay Marvin kasi ako talaga lagi akong nagwa-washroom, naiihi ako. Talagang kahit madaling araw. Syempre madami kami sa bahay. Tapos pag kitchen, ayun, mahirap din pag sa kitchen. Syempre, nagkakahiya ang pumasok sa kitchen kapag may gumagamit pa, diba? Kaya maganda talaga yung may sarili. Basta kahit maliit, okay lang. Basta sarili namin. Tapos, maganda naman yung nakuha naming basement, bagong renovate. Kasi yung iba namin nakitang basement, mga 2,000 plus, pero hindi siya magandang tingnan na yung itsura niya. Diba? Kaya nung nakita ko talaga siya, sabi ko kay Marvin, pinakita ko, umuo agad siya. Tapos inano na, kaya naman ng budget namin, magdadagdag lang kami kahit papaano. Kasi, ang hirap talaga kasi pag nagtatanong nga sa akin yung mga dati kong katrabaho, hanggang dito sa bago kong trabaho, kung ano daw yung inuupahan namin. Tapos sabi ko, nagre-rent kami ng room. Tapos sinabi siya, ang hirap niyan. Parang ganun lagi ang sinasabi nila. Ang hirap daw ng may mga cashier, ganyan. Sabi, kahit sila nga, yung hindi nahihirapan daw sa ganyan, sabing gano'n. Kaya nung nalaman nila na nakalipat kami na sarili, sabi nila mas masarap gumalaw, no? Kasi nung nagre-rent kami sa Pilipinas, guys, mga dalawang babae yon, sulong babae si Marvin, sulong lalaki si Marvin. Pinagpaalam ko dun sa aking landlord kung pwedeng yung asawa ko doon din magstay, basta daw papayag yung kasama kong dalawang babae. Pumayag naman kasi yung dalawa, kaibigan ko sila, kaibigan ko as in close talaga kami tatlo, kami para magbebesi doon sa sa trabaho namin sa hotel, as in lahat ng kabilawan. Kaya nun pumayag sila para nga kasama ko na si Marvin kasi halos 1 month or 2 months bago, 2 months ata, August, September ata si Marvin, nagpakasal kami June. Basta 1 month to 2 months bago kami nagkasama ni Marvin sa isang bahay. Gawa nga ng dapat na hindi siya magtatrabaho. Hindi siya magtatrabaho nun sa Manila kasi sabi niya hintayin na lang daw niya yung visa. Tapos mag-aaral daw siya ng mga pang-electrical kasi nga malayo sa kurso niya sa Pilipinas. Ayaw daw niya ng mga pangapa. Ayun nga, may nangyari nga nun nagkaroon ng parang kidnap sa mga babae. Natatakot ako that time kasi yung mga kaibigan ko nagsipag-uwian ba sila noon? Basta parang solo ako noon or magkaiba kami ng schedule. Kaya nun si Marvin nag-decide na mag-apply. Nag-apply si Marvin, tos doon na. Tapos hindi kami nakakapagluto doon, karinderya lang talaga kami. Saing-saing lang kasi meron si mama maliit na rice cooker, katulad ng rice cooker namin nandito. Ganun din siya kaliit. Tapos parang mga 2 months ata kami ni Marvin. Umorder kami sa Shopee ng maliit na electric na prituhan. Nagpiprito ko ng hotdog, itlog na pwede namin baunin. Grabe. Kaya nga sabi ko nung punta kami dito ni Marvin, ibang-iba yung buhay namin sa Pilas sa casa dito. Kasi dito, talagang nakakabili kami ng mga gusto namin, nakakain namin yung gusto namin. Hindi naman as in lahat ng gusto namin, mga material na bagay. Syempre, pili lang naman yung binibili namin, yung talagang kailangan lang talaga. Pero syempre, pagdating sa pagkain talaga, ang dali naming bilhin. Tapos alam nyo, pag nag-grocery kami nun sa Pilipinas, grabe, napakaunti lang, parang hindi aabot ng 500 pesos yung grocery namin ni Marvin. Tapos bibili kami ng ulam sa karinderya, isang order lang kasi mahal. Yung isang order niya parang yun, per hour. Mas malaki pa sa per hour namin yung isang order ng ulam sa karinderya pa yun yung fast food tsaka karinderya nagkakalapit na yung presyo sa Pilipinas. Kaya nung sinabi ng kaibigan ko, mag fast food na lang tayo kaysa magkarinderya tayo, abi nila. Kasi syempre ibang mga karinderya nga hindi nga maayos yung pwesto.
kung makikita nyo naman, kung yung iba, alam na yung mga parang karindre yung tabi-tabi lang na ang mga itsura parang tagpi-tagpi lang ba. Kaya sabi no, doon na, mag-fast food na lang tayo kung di naman parehas lang yung presyo. Kaya minsan nag-fast food ako pagkasama ko yung mga katrabaho ko. Pero kami ni Marvin minsan naman, meron naman kami nabibili na karindre yung maayos talaga guys. So, ayun po. Para sa amin, goods naman po sa amin to. Walang problema sa amin yung basement para sa amin dalawa. Kasi dalawa lang naman kami. Natutuwa nga ako kasi si Marvin minsan pataas-taas ng paa sa sofa. Sabi ko, sarap ng upo mo dyan ha. Sabi ko ganun. Ganun siya sa akin. Nakataas yung paatas kumakain ng kumakain ng chips ba habang nanonood ng Netflix. Sabi ko, sarap, pag tinignan ko siya, sabi ko, sarap pala ng ganito, no? Yung as in solo mo, parang sarap gumalaw. Yung asawa ko, pahiga-higa lang sa sopa. Ako, umihiga-higa lang din sa sopa. Diba? Tapos may TV kami, nakapanood, diba? Sarap. Ano ba yun? Sige, papasok na ako guys kasi mamaya pupunta na kami downtown ni Marvin. Nandito na tayo sa baba guys, sa basement. Lalagay natin to. Yan. Tada! So, ito nga, diba may ganyan na kami. So, ito lalagay ko. Paano kaya? Itong harap? Siguro ito harap. Ay, hindi. Ganito na lang, ganito. Ayan, meron na kami. Hindi na magmamaktol si Marvin. Tinanggal ko yung nakalagay dyan. Kanina, lalagay natin. Ayan guys, binalik ko lang. Paano ba gari? Ayan. O, diba? Goods na goods. O, ha? Power! Guys, nandito ako sa sa butter station. Ayan na yung hobby ko. Dumating na. Ayan na. Kadadating lang niya. I love you. Streetcar tayo ba? Ay, umalis na. Ha? Yung ba tayo? Umalis na. Ayan, next. Streetcar. Okay, nakababa na kami ng streetcar, guys. First time ko makapunta dito. Ano to? Ano to? Bangin. Bangin pala yun. Lamig. Oh, yung ganda. Ano yan? Sport car? Sports car? Anong tawag sa ganun sasakyan? Di ba ganyan yung ninakaw dun sa palabas kagabi? Dilaw. Ayan guys, nakuha na namin. Ang cute. Galing daw tong IKEA. Pinili nila sa IKEA. Magmumove ng alin? Presto? Bagong-bago pa. Tara. Okay. Bilis lang kami guys. Uuwi na din kami ni Marvin. Para lang akong nasa Manila guys. Nakakatuwa. Medyo madaming tao. Nag-iintay dito. Ayan na. Oh my god, oh my god. Baka tayo masahan. So, doon tayo sa likod. Butter station na uli, guys. Uwian na. Alas 8 na. 7 kasi yung usapan namin na kukunin nito. Ang cute, oh. Let's go home na. Pagbaba namin, maglalakad na kami, guys. Ayan, guys. Nilagay ko na. Ganyan. Lagay natin. O, diba? Medyo okay ng tingnan. Tapos ito, ilalagay namin iyan sa kusina. At ito ay mataas masyado sa cabinet namin. Hindi kami makakapagsampay pag iyan ang ilagay. Ba't parang kiling? O, yung sahig natin yon. Ayan, guys. Napagpalit na namin. Tapos, tatanggalin ko tong mga yan. Ayan. Diyan nakalagay mga damit ni Marvin. Lalagay natin dito, pati yung mga damit ko. Very nice, Kasha. Ayusin ko lang itong mga nakasabit. Kasha, o, diba? Naipasok ko man, o. Ayan, tatanggalin ko lang itong mga nakasabit. Di ko palis tinanggal kasi. Guys, bali konti lang yung naayos ko ngayon. Bukas na natin tatapusin lahat. Si Marvin kasi nasa kwarto na dahil, nagpapahinga na siya at talagang pagod daw siya. Pagod. Kasi nga galing pa siya sa trabaho. So, bukas ako may work pa rin naman ako. Tapos, ang dami namin ang asikasuhin tomorrow. Kaya kailangan ko na talaga magpahinga at ako'y pagod na rin. As in, pagod na din. Charing. So, ayun. Dami pa nating aayusin, no? Mag-file kami ng tax bukas, guys. Tapos, mag-grocery pa kami. Dami nating ganap bukas. Aga pa akong gigising. 4:30 kasi ako gumigising, guys. So, kailangan na talaga natin matulog.
matulog na tayo. Tapos, naka-ready na naman yung mga T4 namin. Tapos, yung sa YouTube ko, ipa-file ko kasi yun dito. Pinag-ready kami nung magkano yung total, nung kinita namin ng buong taon. Tapos, yung mga expenses namin. Oo, mga expenses namin. Kasama nga din yung sa renta ng bahay eh. Diba? Pak na pak, renta ng bahay. Tapos, yung mga grocery at, grocery ata pasok din siya. Tinan nyo, talagang yung eyebags ko talagang lumalaban na talaga. Dati lang ay wala tayong ganyan. Pero, ganun talaga ang life. Grabe guys, no, ilang weeks na ba kami dito? 2 weeks na ata kami dito. Noong una, naninibago pa, pero ngayon, goods na kami dito ni Marvin. Natutuwa kasi ako kasi nakakapag ano na si Marvin, komportable na siyang gumalaw. Pero minsan, kapag mag-isa ako dito, ay ako sa kwarto, natatakot ako mag-isa doon. Hindi naman sa parang mas gusto ko nasa labas na yan dito ako sa may TV, nanonood akong TV. Parang nakalungkot ako pag sa kwarto. Hindi ko alam kung bakit. Kasi gabi pa nga nauwi si Marvin. Tapos minsan sabi nga niya sa akin nung nakaraan, huwag ko na daw siyang intayin. Kasi nga late na siya nakaka-uwi galing school. Kasi yung pasok niya, minsan 6:30 uwi, 7:30, 8:30. Huwag kang mag-alala guys. Bantay sarado kayo si Marvin. So, ayun. Syempre, gusto ko minsan kasabay ko siyang kakain. Sabi niya, abe, huwag mo na akong hintayin. Kumain ka na agad at makapagpahinga ka na. Kasi anong oras ka na nakakatulog. Ang agap mong pa mapasok na bukasan. Sige, try ko next time. Next time, no? Grabe, no? Napapaano pa rin ako kasi na kami dito 1 year and 3 months ngayong 25. March 25. Medyo okay na naman kahit papaano. Nakaka-survive naman kami lahat ng problema, mga expenses, lahat naman nagagastos. Lahat naman nababayaran kahit papaano. Tapos medyo malayo na dun sa dati kahit paunti-unti, 'di ba, nakakausad naman kami kahit papaano. So, iniisip na lang talaga namin yung pathway namin para maging permanent resident. Yun lang talaga yung mahalaga sa amin muna. Yun muna mahalaga sa amin. Kasi super dali nang gumalaw kapag permanent resident na eh. Easy nang gumalaw. Pero sabi nila, pag naging permanent ka, citizen ka, mas madami nang gastusin. Yun ang sabi nila. So, pagandaan na lang natin. Magpapaalam na ako guys kasi hindi ko na talaga kaya. Tutulog na ako. Don't forget to like and subscribe sa YouTube sa YouTube channel ko. Basta tayo ay lagi lang fighting lang tayo, fight lang tayo. Kaya natin to. Bye bye.